Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. General Nicolas Torre III nag-alsabalutan raw sa Campo Crame matapos siyang sibakin bilang PNP chief. Ang pinalit sa kanya, general na nasagasan ni Torre sa balasahan ng PNP. Inaresto ang district engineer na nanuhol umano ng kongresista, nililigaw ang maging state witness para ituro lahat ng mga sangkot sa mga anomalyang flood control projects. Public Works Secretary Manuel Bonoan, posibleng daw managot sa mga umunoy maanomalyang proyekto kontra baha na bistong ghost flood control project sa Bulacan. Proposal pa pala mismo ng ahensya. News 5 exclusive, higit 200 piraso ng bomba na hukay sa isang subdivision sa Antipolo. Kabilang dyan ang mga balang ginamit noong World War II. Hektareng nabotas landfill na halos 2 dekadang bagsakan ng mga basura, isasara na mamayang hating gabi. Sana kaya ngayon itatapon ang toneladatang basura? 7 kumpanyang nagpapautang online, ipinasasara na matapos makitaan ng mga paglabag. At pasyenteng brain dead sa Eastern Visayas Medical Center. Merong greatest gift sa iba pang pasyente. Wala naman daw nilabag na batas o patakaran pero agad-agad sinibak si General Nicolas Torre III bilang PNP chief. Walang malinaw na paliwanag kung bakit. Ang sabi lang, choice ito ni Pangulong Bongbong Marcos at choice ding ipalit sa kanya bilang OIC ang general na nasagasaan ni Torre nang balasahin niya ang PNP. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Halos 3 buwan pa lang na hepe ng Philippine National Police, inalis kaagad sa pwesto si Police General Nicolas Torre III. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, difficult but necessary ang desisyon. Lalo't si Torre ang nanguna sa malalaking operasyon gaya ng pag-aresto kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy at paghahain ng arrest warrant kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa kabila ng mga nagawa ni Torre na naglagay sa kanya sa headline ng mga balita, giit ni Remulla, this is not a popularity contest. This is a question of maintaining the integrity of the institution. dagdag pa ng kalihim, walang bahid ng politika ang pagkakatanggal kay Torre sa posisyon. Precisely because we are a country of laws and not of men, that the institutions must be larger than the people who run it. Bago nito, matatanda ang nagkaroon ng isyu ang PNP at NAPOLCOM dahil sa pagkontra ng NAPOLCOM sa balasahan na ipinatupad ni Torre sa PNP. Kabilang dito ang pagkakaalis kay Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. bilang Deputy Chief for Administration, ang ikalawang pinakamataas na pwesto sa PNP. Inilipat siya ni Torre bilang Area Police Commander ng Western Mindanao. May connection ba ito doon sa nakaraang resolution ng NAPOLCOM na hindi po nasunod? That, among other things, is part of the consideration of the President. Ano po talaga yung pinakanilabag ni General Torre? Bakit po siya nasibak? He did not violate any laws. He has not been charged with any violations. He has not been charged criminally nor admissively. It is simply a choice of the President to take a new direction for the PNP. Si Nartates ang napili ni PBBM na hahalili kay Torre. As a fine Filipino public servants na minsan ay isang sundalo, susunod lang tayo kung ano ang ibibigay na utos. Especially, this is a general order. Plano ron ni Nartates na ipagpatuloy ang mga reforma sa PNP gaya ng target na 5-minute response ni General Torre. May option naman daw si Torre na mag-early retirement. Alinsunod sa PNP policy, isa lang dapat ang may hawak bilang 4-star rank police general. Kaya kung hindi mag-retiro si General Torre, mananatili sa kanya ang ranggo habang nasa ilalim ng Office of the Chief PNP o ng Personnel Holding and Accounting Unit. Nakatakda raw itong pag-usapan at desisyonan ng NAPOLCOM. Kasabay nito, pinalutang din ni Remulla ang posibilidad na mabigyan ng ibang tungkulin si Torre sa pamahalaan. The person believes that he can be of use in other positions critical to the nation's development. No-show si Torre sa assumption of office ceremony kay Nartates. Ayon naman sa isang source ng News 5, kagabi pa raw alam ni Torre tungkol sa pagsibak sa kanya sa pwesto. Ikinagulat din daw niya ang naging desisyon ng Pangulo. Ngayong gabi, nakatakdang umalis ang pamilya ni Torre mula sa official residence ng PNP Chief sa loob ng Camp Crame. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5.
Posibleng may kinalaman daw sa ginawang balasahan ni Police General Nicolas Torre III kaya siya nasibak bilang PNP Chief. Ayon yan sa isang dating Interior Secretary. Ang nasabing issue nga, minsan pang tinalakay ni Torre sa isang press conference. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Walang direktang rasong ibinigay ang palasyo sa pagsibak kay Police General Nicolas Torre III bilang PNP Chief. Pero ayon daw sa source ni former Interior Secretary Rafael Alunan III, may kinalaman ito sa issue sa NAPOLCOM. Sa post ni Alunan, tinawag niya itong gross insubordination o pagsuway umano ni Torre sa mas makapangyarihan sa kanya, ang NAPOLCOM. Sinibak daw si Torre dahil sa pagsuway niya sa utos ng NAPOLCOM na ibalik bilang number 2 man ng PNP o Deputy Chief for Administration si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates. Matatanda ang inilipat ni Torre si Nartates bilang Area Police Commander sa Western Mindanao. Magpapalitan sana sila sa pwesto ng kaklase ni Nartates na si Police Lieutenant General Bernard Banac. Pero nitong August 14, naglabas ng utos ng NAPOLCOM na bawiin ang ginawang balasahan ni Torre. Nabanggit din ni Alunan sa kanyang post ang pagbibigay diin ni DILG Secretary John Vic Remulla sa pangangailangang itaguyod ang panuntunan ng batas, partikular na ang pangangasiwa at kontrol ng NAPOLCOM sa PNP. Nito lamang August 18, inamin ni Torre na may gusot nga sa hanay nila dahil sa ibinabang utos ng NAPOLCOM na kumontra sa ginawa niyang balasahan sa PNP, bagay na hindi naman daw talaga maiiwasan. Nangyayari yung mga ganyang confusion kahit na sa ang organisasyon. Iisa ang mission, okay? Pero may kanya-kanyang preference. Okay? So because of that, may mga internal matters na dapat pag-usapan. Pero giit noon ni Torre, case closed at naresolve na raw ang issue. How it was resolved is basta within the organization. Tapos na nga eh, kung ano man ang naging epekto, pabayaan nyo na. As far as we're concerned, the book is closed, the case is closed, and we would like to move on to other issues. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Mas kilalanin pa natin ang officer in charge ng PNP na si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Gaya ni Pangulong Bongbong Marcos Ilocano, si Nartates ay pinanganak sa bayan ng Santa sa Ilocos Sur. Graduate siya ng Philippine Military Academy at bahagi ng Tanglaw Diwa Class of 1992. Siya ang Deputy Chief for Administration ng PNP, ang ikalawang pinakamataas na posisyon sa pambansang pulisya. Sa Camp Crame, pinamunuan niya ang Finance Service at naging direktor siya ng PNP Directorate for Controllership and Intelligence. Dati na rin nagsilbing Regional Director ng NCRPO. Gayon din ang Calabarzon at Ilocos Norte. Naging miyembro rin siya ng PNP Special Action Force o SAF. Hinikat ni Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste na maging state witness ang district engineer na nagtangkang manuhol daw sa kanya. Yan ay para mabistong iba pang mga kasabwat sa pinagtatakpang proyekto. Nasa frontline ng balitang yan si Kari Quito. Formal nang naghain ng reklamo si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste laban sa isang opisyal ng DPWH na umano'y nagtangkang suhulan siya. Sa harap mismo ng Provincial Prosecutor's Office, sinampahan ni Leviste si District Engineer Abelardo Calalo ng mga reklamong direct bribery, corruption of public officials, gayon din ang paglabag sa anti-graft law at Code of Conduct for Public Officials. Matatandaang naaresto si Calalo matapos nitong alukin si Leviste ng higit 3.1 million pesos umano para hindi imbestigahan ang mga anomalya sa flood control projects. Nakita po ng PNP sa isang supot na may kasamang resibo ng 3 mga proyekto na nakakahalaga ng 104 million pesos, 3% of which is 3.1M. Lalong nabunyag sa investigasyon ni Leviste na umaabot daw sa 1 billion pesos kada termino ang tinatawag na SOP o kickback. Ngayong taon nga lang daw may nag-alok umano ng hanggang 15% mula sa 3.6 billion pesos na halaga ng mga proyekto ng DPWH sa lugar. Hindi lang po ito tungkol sa mahigit 3 million pesos na suhol, kung hindi tungkol sa umaabot na mahigit 300 million pesos kada taon na SOP o Standard Operating Procedure o kickbacks mula sa mga proyekto ng DPWH. Pinipili lang daw ng congressman hindi nagkakaroon ng tunay
na mga bidding sa DPWH projects. Tumanggi si Leviste na pangalanan ang mga contractor sa likod ng anomalya pero hinikayat niya si Calalo na maging state witness para sa investigasyon. May mga mas guilty pa kaysa sa mga DPWH employees na ito. Hindi lang po dapat yung mga employees ng DPWH ang dapat nating hold to account. And I believe with the help of state witnesses, we can catch a bigger fish. Nagbabalita mula sa Frontline, Caricator, News 5. Ipapaaresto ng Senado ang mga contractor na pinasabina pero magmamatigas pa rin sa pagsipot sa pagdinig kaugnay ng flood control projects. Ayon pa sa ilang senador, malalakas ang loob ng mga sangkot na engineer dahil may padrino. Narito ang aking report. Hindi raw mag-aatubili si Senate President Chis Escudero na ipaaresto ang mga kontratistang hindi pa rin sisipot sa pagdinig ng Senado matapos silang isyuhan ng sabpina. 10 sa pinakamalaking kontratista ng flood control projects ng gobyerno ang sinabpina ng Senado dahil sa pangiisnab sa unang pagdinig kaugnay ng umano'y kickback sa proyekto. Kinakailangan bigyang linaw nila itong bagay na ito at kung hindi nga nila susundin ang sabpina ng Senado, ang susunod na doon ay arrest warrant. Kabilang sa iimbestigahan ng Senado ang alegasyong naging bagmen at legmen na ng mga kontratista ang ilang district engineers ng DPWH. Kasunod ito ng tangkang panunuhol ng isang district engineer kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Tingin ni Senator Raffy Tulfo, malawakan na ang sindikato sa mga district engineering office. Dapat makasuhan siya dahil nag-iimbestiga. Inimbestigan sila sa kanilang kalokohan and then manunuhol sila. Yan naman talagang gawain ng mga karamihan sa mga loko-loko, karamihan sa mga kawatan para makaiwas sila doon sa kaso at kahiyan. Paniwala naman ni Senator Amy Marcos malakas ang loob ng mga district engineer at mga kontraktor dahil may malaking tao sa likod nila. Magagaling sila. Kaya lang, pinapakialaman ng todo-todo ng mga politiko. Talaga naman ang sistema ay bulok at si Bonjing. Maraming pananagutan. Wala namang sinasabi, ikaw nagsabi nun eh. Maraming Bonjing doon. Sagtakan ng daming baby Bonjing. Pag sinita mo, nag-iiyakan. Sinampahan na ng patong-patong na reklamo ni Leviste ang nanuhol sa kanyang district engineer. Sa September 1 ang susunod na pagdinig ng Senado sa mga anomalya sa mga flood control project. Higit 200 vintage explosives ang nadiskubre sa isang construction site sa Antipolo, Rizal. Pininiwala ang panahon pa ito noong World War II. Nasa frontline na balitang yan si Ian Suyu, exclusive. Hinukay ang bahagi ng construction site sa isang subdivision sa Antipolo City sa Rizal kahapon. Nakatanggap ng tip ang mga otoridad na may vintage bomb daw sa lugar. Gumamit pa ng metal detector ang mga tauhan ng explosives and K9 unit ng Rizal Police. Matapos ang halos 6 na oras na paghukay, daang-daang lumang pampasabog ang natagpuan. Kabilang sa nahukay ang nasa 224 na piraso ng Japanese Type 89 mortar. Ilan lang ito sa mga sako-sakong bala at pampasabog na na-recover sa isang subdivision sa Antipolo kahapon. Kabilang dyan, itong sinaunang ammunition o bala na ginagamit nga raw sa mga Japanese rifle noong World War II. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng tawag na may nahukay umanong tila mga lumang bakal sa isang ginagawang bahay sa subdivision. Kung pagbabasehan natin yung pwesto nung butas o nung maliit na kuweba, ay makikita siya na nasa view deck po siya ng Metro Manila area. So high vantage point ng sniper at pwedeng pwestuhan din ng mga mag-a-ambush ng mga sundalong. At kahit luma na, mapanganib pa rin daw ang mga ito at posible pa ring sumabog. Nakatakdang i-dispose ang mga nahukay na vintage bomb. Patuloy rin daw ang ginagawang mapping sa lugar kung may iba pang mga granada ang posibleng makuha sa lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Simula mamayang hating gabi, lilipat na po ng landfill ang Manila at 5 pang lungsod sa nakataktang pagsasara ng Nabotas Sanitary Landfill ngayong gabi. Pero ang Manila City Government may agam-agam at lalayuan sa bagong tapunan nila ng basura. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Mistulang isla ng basura sa Manila Bay ang higit 40 ektaryang Nabotas Sanitary Landfill.
Dito tinatapon ang basurang nakokolekta mula sa Maynila at 5 pang karatig lungsod mula pa noong 2006. Pero matapos ang halos 2 dekada, isasara na ang Navotas Landfill. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, simula mamayang alas 12:01 ng madaling araw sa New San Mateo Sanitary Landfill sa Rizal ang bagong tambakan ng basura ng mga Manilenyo. Sa liham na ipinadala ni MMDA Chairman Romando Artes kay Moreno, inatasan nito ang LGU sa bagong dump site na itambak ang nasa 2,000 toneladang basurang nakokolekta sa Maynila kada araw. Base pa sa proposal ng MMDA, sa San Mateo na rin itatambak ang basura mula sa Parañaque, Pasig, Pasay at Valenzuela, habang ang basura mula Navotas dadalhin na sa Rizal Provincial Sanitary Landfill sa bayan ng Rodriguez. Pinasara ang Navotas Landfill dahil sa banta nito sa kalikasan. Nasa Manila Bay lang kasi ito na isang environmentally critical area. Metro Manila. Yun nga lang, nangangamba si Mayor Isko sa nakatakdang pagsasara ng Navotas Landfill. Matatagalan daw kasi ang paghahakot sa basura dahil sa layo at traffic patungo sa bagong dump site. Kapag nasa San Mateo na, yung queuing portion, sabay-sabay po dumarating ang truck. So, it will take time. So, ibig sabihin, babagal yung balikan. Idagdag pa daw dyan ang dagdag gasto sa gasolina. Mula rito sa kinatatayuan ko, tanaw natin itong Navotas Sanitary Landfill. Nasa 10 kilometro lang ang layo niyan mula sa Maynila. Pero ngayon, triple na ang layo. Aabutin na kasi ng nasa 30 kilometro ang kailangan tahaki ng mga truck ng basura bago makarating sa New San Mateo Sanitary Landfill sa Rizal. Paniwala pa ni Mayor Isko, mas mabilis ang paghahakot ng basura sa nakagawiang sistema sa Maynila kung saan dinadala muna ito sa Vitas Marine Loading Station sa Tondo. Mula roon, ikakarga ang basura sa mga nakaambang na barge saka ibabiyahe sa dagat patungong Navotas Landfill. Nakikipag-ugnayan na ang Manila Department of Public Services sa garbage contractor ng LGU na Lionel Waste Management Corporation para sa mas malayong biyahe ng mga garbage truck. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Nagbabala ang Department of Transportation laban sa paggamit ng beep charms o yung parang keychain version ng mga beep card sa pagsakay sa MRT at LRT. Ayon sa DOTR, ibinibenta raw ang mga ito online sa halagang 500 hanggang 800 pesos. Isa raw ito sa rason kung bakit nagkakaubusan ng stored value beep cards. Tinatanggal kasi ang chip mula sa card at ililipat sa charms. Babala ng ahensya, kukumpiskahin na ang mga mahuhulihan ng beep charms sa mga estasyon ng MRT at LRT. Kasabay nito ay nagbabala rin ng ahensya sa mga nanghohoard at nagre-resell ng beep cards. Bawal yan. Paalala ng ahensya, walang shortage ng beep cards. At pag hindi sila nag-shutdown, pati yung mga online selling na to, papakasuhan ko din. Kasi kinukonsinti nila yung mga illegal na activities online. Mga kapatid, baba ang tsansa maging bagyo ang binabantayang low pressure area. Nasa baybay na yan ng Camarines Norte. Kaya dama pa rin ang kalat-kalat na pagulan sa Kabikulan. Sa forecast ng Pag-asa, posible na yang malusaw oras na dumikit ito sa lupa. Yun nga lang, ayon sa Metra, may posible namang mabuo na bagong LPA bukas sa kanluran ng Luzon. Ayon sa Pag-asa, mas mataas ang tsansa nitong maging bagyong Jacinto. Sa Huwebes po yan lalabas ng PAR. Magiging maulan naman bukas sa Mimaropa, Visayas at Mindanao dahil sa habagat. May tsansa ring umulan sa Luzon dahil sa posibleng mabuo na LPA. Magiging makulimlim naman at na may tsansa ng pag-ulan dito sa Metro Manila. Samantala, ayon sa Pag-asa, posible tayong makaranas ng maikling La Nina simula Setyembre. Posible ito magdulot ng mas matinding ulan at pagbaha. Sa showbiz, todo na sa pag-workout sina Kiko Estrada at Diego Loizaga para sa kanilang ultimate gulpihan scene sa kapatid series na Totoy Bato. Para yan sa matitindi nilang bakbakan scene na mapapanood na very soon dito sa Kapatid Network. Flinex pa nga nila sa News 5 ang kanilang physique na months in the making para sa eksena.
Mixed martial arts with Muay Thai daw ang magiging peg ng kanilang bakbakan. Abangan yan tuwing 7:15 p.m. sa primetime premiera ng TV5. I showed him a video of this scene that I wanted like the peg for, and he was like, and I said, Jegs, I know you got this. And then he was like looking at it, you got this. Susunod, dating PNP chief na si Senador Bato de la Rosa, naawa raw sa biglang pagtanggal kay General Torre bilang hepe ng PNP. Mga sangkot sa ghost projects para sa flood control, mananagot kahit ang DPWH Secretary. 7 kumpanyang may illegal na online lending operation pinasasara. At Gerald Anderson at Julia Barreto cool off daw dahil may third party. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kuha yan kagabi sa Sariaya, Quezon. Sakay ng bisikleta ang isang lolo nang biglang nabangga ng humaharurot na motorsiklo. Bumagsak sa kalsada ang siklista. Tumilapon ng bisikleta at muntik tamaan ang 2 pang kasalubong na nakamotor. Napag-alamang 15 years old ang rider na nakabanggang motor. Namatay siya. Nagpapagaling naman sa ospital ang sugatang lolo. Patunay raw na walang forever sa PNP nang sibakin si General Nicolas Torre III. Sabi ng ilang senador, sumobra raw sa pagdesisyon si Torre nang walang permiso sa Pangulo. Narito ang aking report. Sama na rin natin yung bago nating kampiyon, si PNP Chief Nick Torre. Pinuri pa ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-4 na sona nitong Hulyo, sinuoy PNP Chief General Nicolas Torre III. Bukod sa pagkasasahamong suntukan ni Acting Davao City Mayor Baste Duterte, si Torre ang nanguna sa pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy sa Kingdom. Siya rin ang naghain ng arrest warrant kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nang maupong PNP Chief, ipinatupad ni Torre ang 5-minute response sa mga humihingi ng saklolo sa 911 sa Metro Manila. Sa kabila niyan, sinibak ngayong araw si Torre, effective immediately. Ang pagtanggal sa kanya ay choice daw ni Pangulong Bongbong Marcos kahit wala siyang nilabag na anumang batas o patakaran. Sabi ni Senator Amy Marcos, parang nagdilang anghel siya. Sinita niya raw kamakailan si Torre nang tanggalin ng kapwa Ilocano na si Police Lieutenant General Jose Nartates Jr. bilang second in command sa PNP. Alam ko na demote si Nartates at iba pang general na Ilocano, nagdadaig kung bakit daw nangyari yun. Kaya sinita ko siya, sabi ko, hoy, ba't ganun? Nako, may balik yan, magdahan-dahan ka. Hindi ko naman alam, magiging bilang anghel ako. At nagpapaumanhin ako, wala akong alam. Naniniwala rin si Senator Ping Lacson na nagmalabi si Torre nang tanggalin si Nartates at ilipat bilang Area Police Commander for Western Mindanao. Dapat daw, pinagpaalam ito sa Pangulo o di kaya sa kalihim ng DILG na ex-officio chairman din ng NAPOLCOM. Ngayon, si Nartates ang hahalili sa nabakanteng posisyon ni Torre. Ang isa pang dating PNP chief na si Senator Bato de la Rosa, galit man daw kay Torre dahil sa pagpapaaresto nito kina Kibuloy at Duterte, naawa rin daw siya dito. Galit ako na naawa ako sa kanya. Because I've been there. What if ako ang nandyan, nakaupo, lahat-lahat na ginawa ko, kahit na yung bordering to illegal acts, unconstitutional acts, questionable acts, ginawa ko na lahat-lahat. Pagkatapos, ngayon, tanggalin lang niyo ako. Just gusto siya na ulang forever. Para kina Senate President Chis Escudero at Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, karapatan ng Pangulo na sibakin si Torre. Sana hindi maapektuhan dahil, again, serving at the pleasure of the President ang sino mang PNP chief. When he was appointed as Chief PNP, sinabi ko na we have the most arrogant Chief of Police in the police force. Siguro, I really do not know the reason behind his relief, but I think the President knows best. May ilan namang kongresista ang nagtataka
Ayon kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, mga sangkot daw dapat sa flood control projects ang Sibakin pero Chief PNP ang tinanggal. Naguguluhan din sa mga pangyayari si mamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima. Dapat daw may magandang rason kung bakit tinanggal ang isang high-performing PNP chief. Ang pag-relieve kay Nicolas Torre III ay hindi po ang unang beses tinanggal na maaga ang kasalukuyang PNP chief. Halimbawa, si General Nicanor Bartolome, inappoint ni Pangulong Noynoy Aquino na PNP chief noong September 2011. Dahil ang polis at militar, meron pong mandatory retirement na edad 56, nakaschedule siyang mag-retire sa March 2013 pa. Pero ito po, ayon kay dating Pangulong Noynoy Aquino, pagdating pa lamang ng December 2012, gusto na niyang ilagay si Bartolome sa non-duty status. Mas maaga po ito ng 3 buwan sa kanyang retirement. Ano pong ibig sabihin itong non-duty status? Ibig sabihin, hindi siya tanggal sa serbisyo, hindi tanggal ang rango, pero hindi na siya ang mamumuno sa PNP. Para pong floating status lamang. Sa gantong paraan, wala pong demotion at kuha pa rin niya ang full retirement benefits ng isang PNP chief. Ano raw ang dahilan? Una, ang retirement ni Bartolome papatak ng 3 buwan bago po ang 2013 May midterm elections. Ang pangamba raw ng Malacanang, ang susunod na PNP chief sa kanya, meron lamang 3 buwan para maghanda sa darating na eleksyon. Pangalawa, pagdating daw ng Pebrero 2013, meron ng election ban sa mga new appointments. Baka raw dito pa sumabit ang appointment ng susunod na PNP chief. Sa huli, kusang nag-retire o nag-early retirement na lamang si Bartolome noong December 2012. So 3 buwan nga pong napaaga ang kanyang retirement. Isa pang napaagang pag-alis, si dating PNP Chief Oscar Albayalde noong panahon ni Pangulong Duterte. Si Albayalde, inappoint ni Duterte noong April 2018 at retirable siya sa November 2019 pagsapit din ng 56 years old. Ang problema, nilagay siya sa non-duty status, 1 buwan bago ang kanyang scheduled retirement. Napahiya kasi ang PNP nung pumutok ang issue ng mga Ninja Cops, isang grupo ng mga pulis sa Pampanga na nagbebenta raw ng kanilang nahuling droga nung panahong si Albayalde ang police chief ng Pampanga. Dahil po dito, nilagay siya sa floating status 1 buwan bago ang kanyang retirement. Pero ngayon, walang tatalo sa kaso ni Nicolas Torre III na tumagal lamang ng 85 araw sa kanyang pwesto. Wala pa pong 3 buwan. Hindi lamang yan, ang bilis po nagbago ang ihip ng hangin. Nung nakaraang buwan lamang, si Torre pa ang tila paborito ng Malacanang. Binanggit pa sa SONA ng Pangulong Marcos noong Hulyo. Pero may kaakibat na problema ang paglagay kay Torre sa floating status. Nakaschedule kasing mag-retire si Torre sa March 2027 pa. Ibig pong sabihin, unless mag-early retirement siya, meron pa po siyang 1 taon at 7 buwan sa kanyang serbisyo sa PNP. Eto, ayon sa batas, hindi mo naman pwedeng i-demote o sibakin sa gobyerno ang isang opisyal ng walang mabigat na dahilan. Kailangan pong idaan yan sa mahabang proseso. Ibig sabihin po, mananatili pa rin si Torre na isang 4-star general. Pero ayon naman sa Republic Act 6975, ang PNP law, iisa lamang ang maaaring humawak ng rango na 4-star general sa PNP. So kung sino man ang papalit kay Torre, hindi po mababawi ang ranggong yan hanggat hindi kusang nagbibitiw si Torre. Kaya't ang tanong ngayon, ano kayang iaalok na Malacanang na pabuya para kusang mag-retire sa serbisyo si Torre? Nanawagan ng Bureau of Immigration na higpitan ang requirements sa pagkuha ng mga dokumentong magpapakita ng Filipino citizenship. Kasunod yan ang pagkaaresto sa nagpanggap umano na Pinoy na isa palang Chinese sa si Chen Zhongzhen. Ayon sa BI, modus na raw ng mga gaya niya ang pamimeke ng mga passport at ID para magpanggap na Pilipino. Una nang tinawag ni Senadora Risa Hontiveros na Alice Go version 2 si Chen dahil pareho silang nakalusot dahil sa late registration sa birth certificate. Bagay na sinang-ayunan ng Bureau of Immigration. The Commissioner is really calling for tightening ng regulations doon sa pag-i-issue po ng birth certificates and other mother documents doon sa mga late registration. Kasi mukhang ito yung modus na ginagamit hanggang ngayon ng ilan pong foreign nationals. Paano kung espionage na
yung ginagawa at talagang ine-embed na nila yung sarili nila sa society, yun yung kinakatakot natin. May banta ng posibleng paghatak sa BRP Sierra Madre na nakaposte po sa Bajo de Masinloc. Namata ng isang Chinese Navy tugboat malapit sa BRP Sierra Madre na nagsisibing outpost ng Pilipinas sa loob po ng higit 2 dekada. Ang tugboat ay ginagamit sa mga barkong nabahura. Kaya naman agad lumutang ang tanong kung may plano ba ang China na hilahin ang ating barko roon. Git naman ng Philippine Navy, hindi raw kaya ng tugboat na hatakin ang BRP Sierra Madre. Handa raw silang ipagtanggol ito, anuman ang tangkang gawin. This is not a cause for alarm. It will take more than a tugboat to pull out BRP Sierra Madre. It is strongly anchored on corals. Yes, kumbaga matibay siya doon. Cool off daw ngayon ang magkarelasyong sina Gerald Anderson at Julia Barreto. Sa latest episode ng Showbiz Updates ni OG Diaz, sinabi ni Mama Ogs na may source daw siya tungkol sa sinasabing third party sa relasyon ng dalawa. Sa kabila niyan, mahal na mahal pa rin daw ni Julia si Gerald. Naghihintay daw ng sign ng aktres para ilaban pa ang kanilang relasyon. Hindi pa nagsasalita sa issue ng cool off sina Julia at Gerald. Susunod, DPWH Secretary Manuel Bonoan nanindigang hindi siya nakinabang sa mga kinekwestiyong flood control projects. 7 kumpanyang may illegal na online lending platforms pinasasara ng Security and Exchange Commission. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. May pananagutan daw si Public Works Secretary Manuel Bonoan sa umunoy anomalya sa flood control projects ayon sa isang kongresista. Pero may sagot dyan ng kalihim. Nasa frontline na balitang yan si Mayan Enriquez. Nang magsumite ang palasyo ng National Expenditure Program o ang kanilang proposed national budget para sa isang taon, nakalatag dito ang mga gustong proyekto ng bawat ahensya ng gobyerno. Sa kaso ng Department of Public Works and Highways, ito po ay mga proyektong dumaan sa pagsusuri ng kanilang mga eksperto. Ibig sabihin, may lehitimong pangangailangan at nailatag ng tama ang mga gagastusin para sa nasabing proyekto. Ang kaso nang isiwalat ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga ghost flood control project na diskubre ng House Infrastructure Committee na ilan dito ay galing sa mga project proposal mismo ng ehekutibo. Ito po yung sinasabi ni Secretary Bonoan na fully vetted ng feasibility studies at ito po yung actually sinusuportahan po niyang tipo ng mga proyekto po. Kahit po mga NEP-originated projects supposedly fully vetted ay nasa subject pa rin po to ghost projects, substandard projects ng ilan pong mga kontratista. Ipinakita pa ni House Infracom Co-Chair Terry Ridon ang line item ng construction ng reinforced concrete river wall para sa Purok 4, Barangay PL, Baliwag, Bulacan na nakasaad mismo sa 2025 NEP. Ito ang proyektong ininspeksyon mismo ng Pangulo noong August 20. Base sa 2025 NEP, pinondohan ito ng 60 million pesos. First Engineering District ng Bulacan ang nakatoka sa proyekto. Ang contractor, ang Sims Construction Trading na ginawaran ng 55 million peso contract. Giit ni Ridon, hindi lang ang District Engineer at Regional Director ang may pananagutan sa mga ghost project. Pwede raw umabot ang paghahabol hanggang sa kalihim ng DPWH. Kung ina-admit niya halimbawa na meron pong failure to check at the level of the central office or at the level of the regional director, there is ultimate responsibility on the Secretary of the Department of Public Works and Highways. Sagot naman ni DPWH Secretary Manuel Bonoan, there are yung mga authorities that has been delegated to the district offices and the regional offices.
So we'll look into that. Well, they'll have to establish my liability kung ano po ang nangyayari po doon. Nanindigan din ang kalihim na hindi siya nakinabang sa anumang infrastructure project ng gobyerno. Absolutely on my part. No. I don't even have to tolerate this. I don't tolerate this kind of attitude. Sa ngayon, nagbaba na siya ng preventive suspension laban sa ilang district engineers. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Iimbestigahan din ng Bureau of Internal Revenue ang maanumalya umanong flood control projects. Pagtutuunan ng pansin ng BIR ang tax fraud investigation sa mga sangkot na kontraktor. Susuportahan daw nila ang laban ng administrasyon sa pag-audit sa mga buwis at ibinabayad ng mga sangkot na kumpanya. Kung may mapatunayang paglabag, hindi raw bibigyan ng tax clearance ang kontraktor. Pinagutos ng Securities and Exchange Commission ang agarang pagpapasara sa 7 kumpanya na iligal na nagpapatakbo raw ng online lending platforms. Sa abiso ng SEC, kabilang sa mga pinatawan ng cease and desist order, ang Cash Connect, Pera Loan, Peso Cow, Peso Suki, Peso 101, Swift Loan at Yescom Lending. Tinago kasi ng mga nasabing kumpanya ang pag-ooperate nila ng online lending. Hindi kasama ito o hindi raw kasi ito kasama sa rehistro nila sa SEC. At dahil hindi nababantayan, mari raw may mga mabiktima ng mapang-abusong paniningil ng utang at sobrang taas na mga interest rates. Abangan BTSV bilang first pitcher sa baseball game sa Amerika. At multi-organ donor sa Leyte binigyang pugay sa pamamagitan ng honor walk. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nag-release ng limited edition ng The Life of a Showgirl album ang singer-songwriter na si Taylor Swift. May vinyl version ng album na tinawag na The Tiny Bubbles in Champagne Collection. Nagkakahalaga ito ng higit $29 o katumbas ng 1,700 pesos. Hanggang bukas ang limited run nito pero ayon sa official website ng singer, hindi na ito available dahil sold out na. Naunang nag-release ng ibang limited version ng album si Taylor bago ang official release sa October 3. Tinilian ng audience ang pitcher sa Dodgers game. Walang iba kundi si BTSV. Si V ang nagbato ng bola para sa ceremonial first pitch sa Los Angeles. Siyempre, kinilig na naman ng mga Army. Bukod dyan, nakasama niya rin ang professional baseball hitter and pitcher na si Shohei Ohtani. Si BTSV siya yung pitcher. Ewan ko sa'yo. Favorite mo yun. Oh. Sige. Sige na. Okay. Naantig ang maraming netizens sa regalo ng pasyenteng brain dead sa Eastern Visayas Medical Center. Dinonate niya kasi ang kanyang mga organ para madugtungan ang buhay ng iba. Narito ang report. Isa-isang pumwesto sa gilid ang mga doktor, nurse, staff at pamilya ng pasyenteng ito sa isang pasilyo ng Eastern Visayas Medical Center. Tahimik nilang tiningnan at binigyang pugay sa gitna ang pasyenteng si John Evan Caspe Almejas na dadalhin sa operating room. Idiniklara siyang brain dead pero hindi dyan nagtatapos ang kabuluhan ng kanyang buhay. Bago pa man daw maging kritikal, nagdesisyon na si Almejas na i-donate ang kanyang cornea, liver at kidney. Dahil dyan, siya ang kauna-unahang multi-organ donor ng naturang ospital. Kaya bilang pasasalamat, nag-alay ang ospital sa kanya ng honor walk. Sa post ng uploader na si Cristel, hindi lang daw ito basta-bastang pamamaalam. Selebrasyon din daw ito para sa maisasalbang buhay dahil sa matapang na oo ng pasyenteng si Almejas. Para sa pangalawang pagkakataon at para sa panibagong pagsikat ng araw na masisilayan pa ng iba. Sakripisyo rin daw ito na hindi makakalimutan, kaya mananatiling buhay ang kanyang pamana sa bawat tibok ng puso, paghinga at buhay na muling mabubuo.
Sa huli, pinasalamatan ng uploader si Almehas sa kanyang greatest gift, ang biyaya ng buhay. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Yan, that's being relevant long past your, Oo, no? your last breath. Yung talagang, tama, yung huling paghinga mo, meron ka pa rin nabigyan ng buhay. Saludo. At yan po, 45 minutong pag-imas malaking headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako lang po si Ed Lingao. Magandang gabi.